So isang napakagandang balita nga po para sa ating mga Pinoy sports fans. Ito po ay dahil muling naging matagumpay ang Pinay tennis superstar na si Alex Eala sa kanyang kauna-unahang laban sa Cincinnati Open matapos niyang talunin si Elena Gabriela Ruse sa round of 64. Naging dominante si Eala sa buong laro dahil tinalo niya si Elena sa first set sa score na 6-1. At pagpasok naman sa kalagitnaan ng second set ay habang nananalo na si Eala sa score na 3-0 ay pansamantalang sinuspinde ang game nang dahil sa biglaang sumama ang panahon sa Ohio. Mahigit isang oras pong nasuspinde ang game at kalaunan ay umayaw na lang din ang kanyang kalaban gawa ng may iniinda na itong ankle injury. Dahilan kung bakit tuluyang nakakuha ni Alex Eala ang panalo. Dahil po sa tagumpay niya na ito, kaya naman umabante na siya ngayon sa round of 32, isang hakbang patungo sa kanyang pangarap na kauna-unahang WTA 1000 singles title. Kaya naman patuloy po nating suportahan si Alex at ipagdasal na sana ay magtuloy-tuloy ang kanyang mga panalo. Samantala, isang malungkot na balita naman nga po para sa ating mga Pinoy MMA fans. Dahil kagabi lamang ay bigong manalo ang ating pambato na si John Lucian Giao matapos niyang matalo via first round knockout sa kamay ng Brazilian fighter na si Marcos Aurelio sa One Championship Fight Night 46 sa Bangkok, Thailand. Pero ganun pa man nga po ay sa kabila ng pagkatalo ni John Lo ay nananatili pa din itong positibo nang dahil sa ang mahalaga umano ay ligtas ang kanyang kalusugan pagkatapos ng kanyang naging laban. Sa kabilang banda naman mga idol ay mamaya na nga po magaganap ang bigating sagupaan sa bansang Japan sa pagitan ng ating pambato na si Alex Santissima, ang nakababatang kapatid ng former world title challenger na si Gio Santissima, kung saan makakasagupa niya ang former IBF Super Bantamweight World Champion ng Japan na si Yukinori Oguni. Sobrang dehado po sa laban na ito si Santissima gawa ng umaapaw ang kumpiyansa ng mga fans ngayon kay Oguni na makukuha nito ang panalo nang dahil sa nanggagaling ito sa isang napaka-impresibong tagumpay. Matapos niyang masilat ang former Unified Super Bantamweight Champion na si Marlon Tapales 4 na buwan pa lamang ang nakakalipas. Kaya naman suportahan din po natin si Santissima sa laban niya mamaya. Wala din pong naging problema ang dalawa sa pagkuha ng tamang timbang sa official and final weigh-in kahapon dahil pareho itong pasok sa 122 pound limit ng Super Bantamweight Division. Kaya naman tuloy na ang kanilang bakbakan mamaya. So for all, gusto kong pasalamat kay Lord dahil safe tayo, and gusto kong pasalamat sa mga coaches, sa mga teammates ko, my family, my friends, sa management, sa mga fans. Maraming salamat sa suporta nyo. Gusto ko lang mag-sorry dahil hindi ito ang inaasahan nating result. Pangit ang naipakita natin ngayon, pero alam kong plano to ni Lord para i-build pa ako lalo. Isa to sa pinakamalaking lesson para sa akin.